Magandang araw mga hangal, nais ko lang ipaalam sa mga bagong manunood ay inaanyayahan ko kayo na manood muna kayo ng full episode 1 hanggang episode 60, para makasabay ka sa ating kwento. Ilalagay ko sa description box ang link para makapunta kayo agad. Salamat po mga hangal. Ang nakaraan sa ating kwento ay sumugod nga itong tungaw na si Long Lingtian sa classroom ni na Shuhan, at sa pagpasok nito ay winasak lang naman nito ang pinto ng kanilang classroom. Nang makita na ng tungaw na si Long Lingtian, si Shuhan ay agad itong lumapit sa ating bida kasabay ang pagbabanta nito na nagsasabi na nag-transfer lang siya para lang makapaghiganti ito, at kasabay nito ang paghamon kay Shuhan ng laban para matapos na ang kanilang alitan. Ang mga sinabi ng tungaw na si Long Lingtian ay binaliwala lang ng dalawang hangal at sabay nila itong minura. At sa isip-isip ng ating bida ay wala siyang panahong makipaglaban dahil ayaw niyang aksayahin ang kanyang oras dahil ang oras niya ay sobrang mahalaga. Ang tungaw na si Long Lingtian ay nagalit ito dahil sa pagmumura at pagbaliwala sa kanyang mga sinabi, at sa sobrang inis nito ay agad na itong humanda upang atakihin ang ating bida. Subalit nang makita ni Liang Kankan ang kanyang gagawin ay agad itong nagsusumigaw at tinatawag nito ang kanilang matabang guro na nagsasabi na mayroon dito gustong pumatay ng tao. Sa ginawang pagsigaw ng hangal na si Liang Kankan ay napahinto ito sa kanyang pag-atake, at agad nitong sinabihan si Liang Kankan na bakit ito nagsusumigaw. Dagdag pa nito ay mapapatay niya din ito sa maniwala man ito o sa hindi. Ang hangal na si Liang Kankan ay agad din itong sumagot na pinagbabawal ang paglalaban dito sa paaralan kaya wag nitong subukan. Dahil sa mga narinig ng tungaw ay lalo pa itong ninas at pinagkaturo si Liang Kankan na nagsasabi na ibigay sa kanya ang pangalan nito. Dahil humiling ang tungaw ay pinagbigyan naman ito ni Liang Kankan at sinabi nito na ang kanyang last name ay kaya tawagin siya nito na Date. Nahalatang pinagtripan niya ang tungaw na si Long Lingtian. Samantala ang tungaw na walang kaalam-alam ay nakangisi ito na sinasabing tatandaan nito ang kanyang pangalan. Muli naman itong sinabihan ni Liang Kankan na wag siya nito alalahanin dahil hindi niya pa kilala ang kanyang boss. Sa mga sinabi ng hangal na si Liang Kankan ay sinagot siya nito na wala itong paki kung sino ang boss nito, at dagdag pa nito na kahit tawagin niya pa ito ngayon mismo ay hindi niya ito uurungan. Dahil kumagat sa pangtitrip ang tungaw na si Long Lingtian ay sinundan pa ito ni Liang Kankan na ang pangalan ng kanyang boss ay Qindaba na malamang ay tatalunan kanya. Agad namang nagyabang ang tungaw na si Long Lingtian na papuntahin niya ang kanyang boss dahil hindi niya ito aatrasan. Sa mga sinabi ng tungaw ay humagalpak sa tawa ang hangal na si Liang Kankan at sabay itinuro ang ating bida na nakaupo na sinasabing ito ang kanyang boss. Dahil sa mga kabulastugan na pinaggagawa ni Liang Kankan, ay natahimik na ang tungaw kasabay naman ang tawanan ng mga estudyante sa kanyang likuran na batid nila na napagtripan ang tungaw na si Long Lingtian. Dahil nalaman na nito na pinagtripan lang siya ay agad itong nagalit ng husto at sinuntok nito ang lamesa na nasa harapan niya na nawasak ito sa lakas ng suntok nito. Ang dalawang hangal na si Shuhan at Liang Kankan ay tila wala itong nakikita at naririnig. Kaya kinausap niya si Liang Kankan na hindi niya akalaing walang hiya din pala ito at saan naman nito nakuha ang pag-uugali na ganyan. Agad din naman itong sumagot na ang ating bida ang kanyang huwaran sabay nito ang pagngiti na animoy nang iinis ito sa kilos. Ang tungaw na si Long Lingtian na batid nito na hindi siya pinapansin ng ating bida, kaya muli itong nagsalita at nagtanong ito na kung lagi na lang ba itong magtatago sa paaralan at hindi ba ito lalaban sa kanya. Ang ating bida na kanina patahimik ay nagsalita na ito at sinabihan niya ang tungaw na ayaw niyang lumaban sa kanya dahil hindi naman siya boss. Maya-maya pa ay pumasok na sa kanilang classroom ang matabang guro na si Li Keishan at nag-utos na ito na bumalik na sila sa kani-kanilang mga upuan. Ang tungaw na si Long Lingtian ay muli itong nagsalita sa ating bida na maswerte lang ito ngayon. Ang guro na nakita ang sirang pintuan ay agad itong itinanong kung sino ang may pukana sa pagsira ng pintuan. Ang dalawang hangal na si Liang Kankan at Shuhan ay sabay itong tumayo at itinuro nila si Long Lingtian ang may gawa nito. Si Long Lingtian ay agad itong tumayo at galit ito sa dalawa sabay nito ay ang kanyang pagmumura. Ang matabang guro ay sinabihan nito ang tungaw na si Long Lingtian na sabihan ang kanyang magulang na bayaran ang nasira nitong pintuan bukas mismo. At dagdag pa nito na dahil sa kanyang ginawa ay tatayo lang ito hanggang matapos ang klase. Ang tungaw na si Long Lingtian ay nagalit ito at pinagkaturo nito ang guro at sinabi na hindi siya magbabayad sa kanyang nasira at dagdag pa nito kung bakit naman daw siya tatayo.
Habang nagsasalita ang tungaw ay may malaking kamao na papunta sa kanya, at hindi rin nagtagal tumilapon ito palayo na sa sobrang lakas ay nag-crack ang simento na kanyang binagsakan. Ang umatake sa tungaw ay walang iba kundi ang guro at nagsabi ito na siya ang guro kaya kailangan niya pang dagdagan ang bayad dahil nasira pa nito ang lamesa. Sa mga sinabi ng guro ay naiinis namang sumang-ayon ang tungaw na si Long Ling Tian. At sa isip-isip nito na hindi nila kayang kalabanan ang guro na ito dahil ang lakas nito ay hindi pangkaraniwan. Maya-maya pa ay agad nang nagsalita ang guro at sinabi nito na may sasabihin lang siya na mahalagang impormasyon na maaapektuhan ang kanilang buhay at bilang isang estudyante. At sumagot naman itong si Liang Kankan kung ano ang kanyang sasabihin. Ang ating bida na agad nitong naisip na sa nakaraang buhay niya ay malamang ang sasabihin ng kanilang guro ay tungkol sa martial arts examination. Na ang pakay ng exam na ito ay para sa recovery of spiritual energy na sa kanyang naalala ay kakaunti lang ang mga nakapasa nito. Dagdag pa ng ating bida ay matapos ang recovery of spiritual energy ang buong bansa ay ipapatupad ang martial arts examination dahil dito matututunan kung papaano gumawa ng strategy position, para magamit ito ng mga hindi mabilang na mga cultivators at mga bayani sa hinaharap na henerasyon. Nagpaliwanag na itong matabang guro na nagsasabi na alam naman nilang lahat na nag-revive ang spiritual energy ng mundo, kaya ang Huaxia government ay magpapatupad ng isang patakaran na isasama ang martial arts sa kanilang klase at magdadagdag din ng mga martial arts school. Paliwanag pa nito na mayroon na silang 2 kilalang school at mayroon ding 7 pang school na first-class martial arts colleges. Dagdag pa nito na sa madaling salita ay magiging kilala ang martial arts sa kanilang rehiyon at sabay turo nito, na ang lahat ng mga hangal na estudyante ay sila ang mangguna sa gaganaping martial arts examination. Kaya sinabihan niya ang kanyang mga mag-aaral na magpalakas ito sa loob ng 5 buwan, at aasahan niya na susunggaban nila ang pagkakataong ito at mapagtagumpayan upang mag-improve ang kanilang mga cultivation para makapasa sa darating na martial arts examination. Kaya muli itong nagtanong ang matabang guro na kung wala na ba silang katanungan. Pagkatapos lang magsalita ng guro ay agad nang nagtanong ang hangal na si Ximenqing na nagsasabi kung pwede ba siyang makasali sa darating na martial arts examination kahit na siya ay paranormal man. Agad naman itong sinagot ng matabang guro na oo naman pwede silang makasali, dahil mas malaki ang advantage ng mga paranormal at immortality cultivation na kahit magkaiba ang essence ng dalawang cultivation ay mas nakalalamang ang mga ito sa mga ordinaryong tao. Maya-maya pa ay nagtanong naman muli itong si Pan Lian na nagsasabi na kung ano ang nilalaman ng martial arts examination, at dagdag pa ng hangal kung ano naman ang lakas na pwedeng makapasa sa exam. Sumagot naman muli ang matabang guro na ang cultivation ay may foundation stage, core formation stage, spirit refining stage at marami pang iba. Kaya kung makarating na kayo sa core formation stage ay mayroon itong iba't ibang grade of foundation depende sa tao na ito ay may 1st hanggang 9th grade. Ang 9th grade ay ang pinaka-the best kaya lang kakaunti lang na mga cultivators ang pinagpapala na makuha ang ganitong grade dahil halos karamihan ay 1st grade lang ang nakukuha. Dagdag pa nito na kung ang cultivators ay makakuha ng 3rd grade pataas masasabi na siya ay maganda ang potensyal. Ang mga makakakuha naman ng 6th grade ay masasabi na ang mga ito ay matatalino. Pero kung ang nilalang na makakuha ng 9th grade ito ay mga pinapaboran ng Diyos. Kaya kung may tao naman na makakuha ng 9th grade pataas, agad na itong pinutol ng matabang guro basta sa isipin na lang muna nila ang 9th grade. Kaya muli nitong pinaaalalahanan ng kanyang mga estudyante, na sa darating na martial arts examination ay pataasin nila ang kanilang mga grade para makapasok sila sa isang kilalang martial arts colleges. Ang ating bida na alam ang mga susunod sa 9th grade na hindi binanggit ng guro kaya sinabi nito sa kanyang isipan na ang sunod sa 9th grade ay ang Earth Level Foundation, Heaven Level Foundation, God Level Foundation at ang pinakamataas sa lahat ay ang Perfect Level Foundation. Dagdag pa ng ating bida ay ngayon nagbalik siya sa nakaraan ay ang nais nito na makuha ang Perfect Level Foundation. Ang hangal na si Pan Lian ay muli itong nagtanong kung paano naman ang tungkol sa building foundation dahil siya nga daw ay nasa early stage foundation pa lang, at papaano kung hindi siya makalusot sa foundation stage bago dumating ang exam. Agad namang sumagot ang guro na ang ganyang problema ay maliit lang, sapagkat ang mga cultivators ay pwedeng mag-absorb ng energy sa kanilang mundo dahil alam naman nila na mula nang mag-revive ang mundo ay kumapal din ang enerhiya nito,
kaya nasa cultivators na masipag maglolo ay mag-cultivate pala ay mabilis ang pag-angat ito sa kanyang foundation stage. At dagdag pa nito na mayroon ding mga spiritual fruit na pwede nilang gamitin upang mas mabilis pa ang pag-angat ng kanilang cultivation foundation stage. Ang hangal na si Liang Kankan ay batid nito na mataas ang presyo ng mga spiritual fruit ay nakangiti ito, habang ang mga katabi niya ay naiis dahil hindi nila kayang makabili ng spiritual bilat ay spiritual fruit pala. Pagkatapos ng napakahabang paliwanagan ng hangal na guro ay sa wakas natapos din ang kanyang klase. Ang dalawang hangal ay nagbulungan kung ano ang ulam nito kasi amoy bagoong na daw ang channel ni I Love Anime dahil nilalangaw na ito char lang. Balik tayo sa kwento agad namang lumapit si Liang Kankan sa ating bida at sinabi nito na may pupuntahan sila. Agad namang nagtataka ang ating bida at nagsalita na saan sila pupunta at bakit pa nito binubulong sa kanya. Sinagot naman ng hangal na si Liang Kankan na malalaman lang daw ng ating bida kung sasama ito sa kanya, andar na naman pagiging darna ni Liang Kankan charot lang. Ang kwento ay napunta sa isang malaking mansion na sa bandang likuran lang ng kanilang paaralan ito ay itinatawag ni Liang Kankan na Villa Area. Si Liang Kankan ay nagsabi na ang mansion na ito ay binili ng kanyang tatay para sa ating bida dahil sa pagkakaligtas ng kanyang buhay. At dagdag pa nito na nakangiti na sinasabing alam niya na dadalo ito sa darating na martial arts examination ng ating bida kaya sakto itong lugar para dito sila magsanay. Agad din naman sumagot ang ating bida na nakasmile at nagsabi na kailangan nga niya ng lugar na pag-iinsayuhan kaya pinasalamatan niya ang hangal na si Liang Kankan. Habang nagpapasalamat itong ating bida ay ang nasa isipan naman nito ay sinabi niya na kailangan niyang mapaangat ang kanyang cultivation ng mabilis. Lumipas ang 3 buwan sa loob ng Villa Mansion, ay makikita natin na panay pa rin ang pag-cultivate ng dalawang hangal na si Shuhan at Liang Kankan. Habang nag-cultivate ang ating bida ay nagsalita itong hangal na si Liang Kankan na madaming mga spiritual fruit ang mga ipinadala ng kanyang daddy. Habang kumakain ito ng spiritual bilat ay spiritual fruit pala ay muli itong nagsalita na sa loob ng 3 buwan ay umabot na sila sa late foundation stage, kaya tinanong pa nito ang ating bida kung nais pa nito ng mga spiritual fruit. Nang matapos magsalita ang hangal na si Liang Kankan ay sumagot naman itong ating bida na subukan kaya nilang maglaban para malaman nila ang kani-kanilang mga lakas. Ang hangal na si Liang Kankan ay sumagot ito sa ating bida na sa nakaraang araw ay nakipaglaban daw siya kay Shimenching at madali niya lang itong natalo, kaya muli nitong tinanong ang ating bida kung talaga bang maglalaban sila. Sinagot naman ng ating bida si Liang Kankan na mauna itong umatake sa kanya. Maya-maya pa ay binitawan na ng hangal na si Liang Kankan ang hawak nitong spiritual fruit at agad na itong sumugod patungo sa ating bida. At nang sumubok na suntukin ang ating bida ay nailagan lang nito ang mga atake ni Liang Kankan sanhi ng pagkagulat at pagtataka nito. Hindi rin nagtagal ay dumating na ang atake ng ating bida na mala Sonji ang sipa nito at nang tumama ito kay Liang Kankan ay tumilapon ito pabalik, na kung makikita natin na una ang ulo nito pasubsob sa sahig. Maya-maya pa ay tumayo na din itong hangal na si Liang Kankan at hawak-hawak nito ang kanyang tutoy ay ang kanyang ulo pala. Na sinasabi sa ating bida na wag naman itong lakasan dahil batid naman niya na wala itong laban sa kanya. At dagdag pa nito na bakit ang mga nakalaban niyang ka-level niya ay madali niya lang natalo pero pagdating sa ating bida ay hirap na hirap siyang talunin ito. Ang ating bida na maraming alam sa buhay ay pinaliwanag nito sa hangal na si Liang Kankan na hindi niya pwedeng pagsamahin ang kanyang cultivation sa ngayon, dahil ang foundation stage, core formation stage pati na din ang spirit refining stage ay madali lang ito mapagtatagumpayan ng may potential na cultivators. Dagdag pa ni Shuhan hanggat mayroon silang sapat na resources ay maaari nilang marating ang high grade level, kaya ang malaking diferensya sa lakas ng 9th grade level ay malaki kumpara sa 1st grade level. Sa mga narinig ng hangal na si Liang Kankan ay nagsabi ito na kailangan pa niyang patigasin ang kanyang tutoy ay ang kanyang cultivation pala. At susubukan niya na marating ang 3rd grade foundation stage para makapasok sa darating na martial arts examination. Samantala ay inilabas ni Shuhan ang pills na kanyang ginawa kamakailan at ibinigay ito kay Liang Kankan, na sinasabi nito na ito ay PU1 pills na kayang ma-improve ang kanyang cultivation at bukod pa dyan ay titibay ang kanyang foundation stage. Sa ibinigay ng ating bida kay Liang Kankan na pills ay namangha ito dahil batid niya ang PU1 pills ay nararapat lamang sa mga matatalinong disciples sa isang malaking sect.
Habang namamangha ang hangal na si Liang Kankan ay sinabi ng ating bida na may kapalit ang pills na yan, kailangan niya lang sundin ang kanyang kahilingan na dalhin ang 2 pills at ibigay ito sa matandang mag-asawa na ang apelyido ay Jiang na matatagpuan sa Jiujiang Village na nasa Yanbei Province. Dagdag pa ng ating bida ay sabihin nito na ang nagpapabigay ng pill ay si Shuhan dahil pupunta siya doon pagkatapos ng exam. Nakangiti naman na sumang-ayon si Liang Kankan na nangangako na matatapos nito ang kanyang mga gawain. Dahil sumang-ayon na ang hangal ay binalaan naman ito ng ating bida na ang tanging transportasyon papunta doon ay sa pamamagitan ng pagdaan sa katubigan. Kaya utusan niya ang kanyang mga tauhan na ingatan nito ang mga pills na kanilang dadalhin. Ang ating kwento ay napunta sa gate ng paaralan ni Shuhan. Dito nga ay makikita natin ang maraming tao ang mga nais makilahok sa magaganap na martial arts examination. Makikita din natin na kahit hindi mga estudyante ay naruroon sa paaralan kaya ang mga hangal na estudyante ay nagtaka kung bakit maraming mga cultivators ang dumagsa sa kanilang paaralan. Pati ang mga membro ng Cloud List ay hindi rin nagpahuli at naririto din ang mga ito. Maya-maya pa ay nagsalita na ito si Sexy Lu Yanzi na nagsasabi ito na alam na ng lahat ang inilabas na kautusan ng kanilang gobyerno, kaya lahat ng cultivator na may edad 30 pababa ay pwedeng mag-apply sa magaganap na martial arts examination. Pati nga halos karamihan ng Lu family ay naririto rin upang makisali sa darating na martial arts exam. Ang ating bida na si Shuhan na batid ang mangyayari ay naisip niya na matitigil ng saglit ang spiritual energy recovery. Kaya natatakot si Shuhan sa magaganap na pag-recruit ng mga cultivators dahil mabigat at malaki ang madadala nito na krisis sa midterm recovery of spiritual energy. Dagdag pa ng ating bida na dito na magsisimula ang tunay na kalupitan na mangyayari, at hindi mabilang na mga cultivators ang mawawalan ng buhay, tapos mayroon magagawang mga epic heroic at maraming malalakas na mga nilalang na magsisilitaw. Habang nagmamuni-muni ang ating bida ay may tumawag sa kanya at nagsalita. Agad naman napatingin ang ating bida kung sino ang tumawag sa kanyang. Maya-maya pa ay makikita natin na ang nilalang na tumawag sa kanya ay si Lu Yanzi na sinasabi na ang ancestor nila ay sobra ang pag-aalala sa kanya. Kaya sinabi ni Lu Yanzi na kung nais nitong sumali sa Lu family dahil ibibigay ang lahat ng resources na kakailanganin ni Shuhan sa darating na martial arts examination. Dagdag pa ni Lu Yanzi na kung tatanggapin nito ang kanyang alok ay hindi magtatagal na makuha ng ating bida ang tagumpay sa maikling pagsasanay. Habang nagsasalita si Lu Yanzi ay tinitigan ito ng ating bida na animoy may pagdududa. Agad naman itong napansin ni Lu Yanzi kaya tinanong nito ang ating bida kung bakit ito nakatitig sa kanya. Maya-maya pa ay sumagot itong ating bida na napansin niya kay Lu Yanzi na noon pa siya niyaya nito na umanib sa Lu family. Kaya tinanong nito si Lu Yanzi kung crush siya nito dahil ginagamit niya pa ang ancestor para lang hikayatin siya umanib. Dagdag pa ng ating bida ay talagang ambisyoso ako, kaya wag na muna nila isaalang-alang ang pag-ibig sa ngayon. Sa mga sinabi ng ating bida ay namumula itong sumagot si Lu Yanzi na ano ang mga walang kwentang pinagsasabi nito at alam niya din na hindi pa ito naging mabait sa kanya. Hindi rin nagtagal ay dumating na rin ang mga disciples ng Qingcheng sect at kung mapapansin natin na ito ay halos lahat ay mga babae. Samantala kinausap naman ni Liang Kankan si Shuhan tungkol sa listahan ng mga Cloud List member at sinabi nito na may pagbagong update ang Cloud List. Maya-maya pa ay agad naman itong tiningnan ni Shuhan at sa nakita niya ay halos lahat na ng kasali sa Cloud List ay Immortal Cultivation Qualification na. Bukod pa dyan si Long Outian at si Lu Yanzi pa rin ang nasa top 2 sa listahan na magpahanggang ngayon ay unknown pa rin ang kanilang mga lakas. Kasabay nito ay tiningnan ni Shuhan si Lu Yanzi na may katanungan sa kanyang sarili na baka itinatag nito ng matibay ang kanyang foundation katulad sa nakaraan niyang buhay, dagdag pa nito na baka mayroon sigurong 5 element seeds ang Lu family na pinapagamit kay Lu Yanzi. Samantala nagmapmak naman itong hangal na si Liang Kankan na halos lahat ng nasa listahan ay nasa peak foundation stage. Tanong pa nito kung papaano nila ito napataas ng ganun kabilis. Dahil hindi na nakatiis ang ating bida ay tinanong na nito si Lu Yanzi kung bakit hindi ipinakikita ang kanyang foundation grade. Sumagot naman itong si Lu Yanzi na alam niya na may potential ang ating bida pero ibahin siya nito. Dahil alam niya na si Shuhan ay umaasa lang sa spiritual energy recovery upang mag-cultivate. At dagdag pa nito na kung ano ang nakikita nito ay para itong ulap na nakikita pero hindi nahahawakan.
Lumingon pa ito at nagsabi na galingan ng ating bida at huwag itong magpatalo sa mga cultivators at membro ng sect. Habang papalayo itong si Luyanzi ay malaking katanungan parent sa isipan ng ating bida kung bakit tinatago nila ang grade foundation ni Luyanzi. Dagdag pa nito siguro umaasa lang si Luyanzi sa 5 element seeds upang mapalakas ang kanyang grade. Muli niya pa itong pinangmasdan ng katawan ni Luyanzi at sinabi nito sa kanyang isipan na malamang ay nasa 9th grade level na ito malapit na sa Earth Foundation stage. Dahil interesado ang ating bida na malaman ang level ni Luyanzi ay agad nitong inutusan si Liang Kankan na puntahan si Long Lingtian upang tanggapin nito ang kanyang hamon, dahil nais nitong makaganti sa kanya sa pagkakapatay niya kay Long Batian kaya pagbibigyan niya ito ng pagkakataong upang labanan siya. Ang hangal na si Shu Han ay bigla na lang itong nakangisi dahil batid niya na mayaman ang Long family, kaya ito ang kanyang pagkakataon upang mahuthutan ng mga kayamanan ang Long family sa pamamagitan ni Long Lingtian. Ang hangal na si Liang Kankan ay nag-aalala ito dahil batid niya na si Long Lingtian ay nasa pangsyam sa listahan ng Cloud List, kaya muli ito tinanong ang ating bida kung talaga bang lalabanan niya si Long Lingtian. Ang ating bida na batid na nag-aalala si Liang Kankan kaya sinabihan niya ito na wag itong mag-alala, at puntahan niya na lang si Long Lingtian upang sabihin na tinatanggap niya ang kanyang hamon. Habang papaalis na si Liang Kankan ay sinabi naman sa isipan ni Shu Han na hindi siya nag-aalala sa Peak Foundation stage, dahil alam niya na baliwala lang ito sa kanya at isa na din itong oportunidad upang makamit niya ang Perfect Foundation stage. Ang kwento ay napunta sa tungaw na si Long Lingtian na halatang galit na galit gustong manakit dahil winasak niya ang lamesa sa harapan niya. Pansin ko lang hilig manira ng mga gamit itong tungaw na ito. Balik tayo sa kwento dito nga ay galit itong nagsasabi na lalabanan niya si Shu Han para ipaghigantay ang kanyang kapatid, pero bakit kailangan niya itong bigyan ng 10 million cash, top level yellow flower, 100 na magical fruit at D-level weapon. Dagdag pa ng tungaw habang pinagduro nito si Liang Kankan na bumalik ito kay Shu Han at tanungin kung bakit kailangan pang magbigay ng mga ganong bagay. Ang hangal na si Liang Kankan ay sumagot ito na kung tatanggihan nito si Shu Han ay hindi nalalabas ng paaralan ang ating bida kahit kailan. Sa mga sinabi ni Liang Kankan ay halata sa pagmumukha ng tungaw na inis na ito at habang papaalis na si Liang Kankan ay pinahinto niya ito. Agad namang nagsalita ang hangal na si Liang Kankan kung nakapagpasya na ba ito. Ang dalawang bulate sa tabi ni Long Lingtian ay nagsalita ito na kung papayag ba siya na ibigay lahat ng mga hiniling ni Shu Han. Dugtong pa ng isang bulate na wag na nila itong tanggapin ang hamon. Dahil sa mga narinig ni Long Lingtian ay nenas lalo ito at pinatigil niya ito kasabay ang pag-uutos na ipunan lahat ng mga kailangan ni Shu Han. Dahil sa mga sinabi ng tungaw na si Long Lingtian ay bakas ang gulat sa pagmumuko ng bulate dahil talagang disidido itong labanan si Shu Han. Habang nagulat ang bulate ay kumpiyansa naman itong tungaw na si Long Lingtian, dahil nag-umapaw ang kahambugan nito na sa isip nito na hindi na rin magagamit ni Shu Han ang mga hihilingin niya dahil papatayin na niya ito. Samantala sa Villa Mansion kung saan naroon ang ating bida at si Liang Kankan, makikita natin na tuwang-tuwa ang hangal na si Liang Kankan dahil ipinadala ni Long Lingtian ang lahat ng hiniling ng ating bida. Ang ating bida na nakita ang weapon ay agad nitong kinuha at sinabi niya na kahit na ito ay grade D weapon ito ay nagkakahalaga ng 10 million, pati ang mga spiritual fruit ay kahit mahihinang klase lang ito ay magagamit niya din ito balang araw. At ang rare star flower naman ay nagkakahalaga din ito ng 100 millions, kaya nasabi na lang ng ating bida na talagang napakayaman ng Long family at kailangan pa niyang makuha ang lahat ng resources nito. Ang hangal na si Liang Kankan ay talagang namangha ng gusto dahil hindi niya akalaing ibibigay ni Long Lingtian ang mga hiniling ni Shu Han, kaya tinanong niya ang ating bida kung kailan niyang balak na labanan si Long Lingtian. Agad naman itong sinagot ni Shu Han na wag na muna silang magmadali dahil maraming mga bagay pa silang kailangan kay Long Lingtian, at dagdag pa nito na pipigain niya muna ito para ilabas ang lahat niyang kailangan, kaya binalaan niya si Liang Kankan na maghanda na ito dahil may paparating na malaking kaganapan. Nasa isip-isip ng ating bida ayon sa nakaraan niyang buhay ay sa Jingxi Cave magbubukas ang unang kuweba na bubuksan ng Wuxia government. At sabi pa ni Shu Han sa kanyang isip na ang pakay ng kanilang guro na si Li Keishan ay ang Jingxi Cave, kaya nagpunta ito sa middle school at nagpababa ito ng profile para hindi ito mapansin.
At dagdag pa ng ating bida na sa pagbubukas ng Jinxie Cave ay si Li Keishan ang nag-organize para sa mga grupo ng estudyante na hanapin ang kanilang mga oportunidad. Kaya ito ang dahilan kung bakit nag-recruit ng mga batang cultivators ang kanilang paaralan, dahil ang pagsasanay sa mga batang cultivators upang maging malakas para sa bansa. Pagkalipas nga ng 2 araw ay magaganap na ang tester para sa mga lakas ng cultivators na sasali sa magaganap na martial arts examination. At makikita natin na mahaba na ang animoy pila sa MRT sa North EDSA. Balik tayo sa kwento. Nagtatanong ang mga nakapila kung bakit pa kailangan na subukan ang mga level ng kanilang mga cultivation, at sabi pa ng isang hangal na ang mataas na grade level ay siyang pagkakalooban ng treasure. Ang hangal na si Liang Kankan ay nagsalita ito habang nakapila na kung bakit halos lahat ng mga cultivators na naririto sa kanilang paaralan ay nasa peak foundation na, kaya muli siyang hihiling sa kanyang tatay na padalhan pa siya ng marami pang spiritual fruit upang makahabol siya sa level. Si Shuhan na batid ang lahat ay nagsalita ito sa kanyang isipan na ang spiritual energy recovery ay makakapagpabago sa buong mundo, dahil nagkalat ang mga spiritual fruit kahit saan basta masipag lang maghanap at mag-cultivate ang isang cultivator ay magtatagumpay ito. Habang nagmuni-muni si Shuhan ay nagutos naman ito matabang guro na si Li Keishan, na lahat ng estudyante na may middle foundation stage ay magtungo na sa stadium dahil may mahalagang anunsyo na dapat nilang marinig. Maya-maya pa ay ang ating bida na ang sumalang sa tester at nang makalagpas na siya ay lumabas na nasa late foundation lang ang level ni Shuhan. Dahil sa nakita ng guro ang level ng ating bida ay nagtaka ito kung bakit nasa late foundation lang ang nakuha ni Shuhan, dahil sa nakita niyang pakikipaglaban nito sa nakaraan ay hinala niya na nasa core formation stage na ito, kaya sumimangot na lang ito at sinabi sa kanyang isipan na nagkamali ata siya sa pagtansya kay Shuhan. Hindi rin nagtagal ay napunta na ang kwento sa loob ng stadium kung saan nasasalita na itong si Li Keishan tungkol sa magaganap na exam. At sinabi nito na ang lahat ng narito sa loob ng stadium ay may level na middle foundation stage pataas, at ang naririto din ay ang mabibilis magluho-luho mabilis mag-cultivate pala at may potential dito sa kanilang paaralan. Kaya sila din ang may pag-asa na makapasa sa darating na martial arts examination. Dagdag pa nito na sa darating na spiritual energy recovery at ang unang fairyland ng Hoxie Estate ay matatagpuan sa Jinxie Cave. Muli itong nagsalita na sa loob ng Jinxie Cave ay maraming mga treasure, na kung makakakuha sila ng kahit isa ay malaki ang kanilang pag-asa upang makapasa sa martial arts examination. Dagdag pa nito na ang oportunidad na ito ay para lamang sa lahat ng estudyante, at binalaan niya ang kanyang mga estudyante na maraming panganib ang kanilang kahaharapin sa loob ng Jinxie Cave. Kaya kung sakaling may masamang mangyari o mamatay sila ay hindi ito maiiwasan kaya magdesisyon na sila kung tutuloy pa ba sila o hindi na. Muli pa itong nagsalita kung ang lahat ng nais magpatuloy ay magpatuloy pala ay magkita-kita sila muli bukas dito sa stadium. Ang ating kwento ay napunta sa 2 hangal na si Liang Kankan at Shuhan kung saan ay nagtanong ito sa ating bida kung pupunta ba ito sa kuweba. Na agad namang sumagot si Shuhan na oo pupuntahan niya nga ito, dahil ang mga spiritual fruit at ang weapon na galing kay Longling Tian ay masasayang kung hindi siya pupunta sa kuweba. Habang nag-uusap sila Shuhan ay may 2 tipaklong na hamarang sa kanila at pinahinto sila. At nagsasabi itong isang tipaklong na ibigay nila ang mga spiritual fruit sa kanila. Dahil sa mga sinabi ng tipaklong ay minura ito ng ating bida at sinabi na kung alam ba nila ang rules dito sa kanilang paaralan. Agad naman sumagot ang tipaklong at nagmayabang ito na ang Oxgod Club lang ang may rules sa paaralang ito. Dahil hindi alam ng ating bida ang pinagsasasabi ng 2 tipaklong ay tinanong niya ito kay Liang Kankan kung alam nito ang tungkol sa Oxgod Club. Agad naman itong sumagot si Liang Kankan na mayroon mga nagtayo ng iba't ibang mga clubs at ang isa sa pinakamalakas na club noon ay ang club ni Luyanzi na kung tawagin ay Luyun Club. Pero sa ngayon daw ay hindi na niya alam kung nagbago na dahil maraming mga malalakas na nakapasok sa kanila paaralan. Ang tipaklong na kanina pa nakikinig sa pinagsasabi ni Liang Kankan ay nagsalita na ito at sinabi na kung tapos na ba silang mag-usap. Kaya inutusan niya sina Liang Kankan at Shuhan na ibigay na sa kanila ang mga hawak nitong spiritual fruit at ang kapalit ay maproprotektahan sila ng Oxgod Club sa hinaharap. At ipinakilala ng tipaklong ang kanilang presidente, na si Oxking Hercules at pinagyabang pa nito na si Oxking Hercules ay nasa top 50 sa cloud list dahil ito ay nasa peak foundation stage,
Ang ating bida na batid nito na kailangan bigyan ito ng leksyon ang dalawang tipaklong na ito kaya nakaisip siya ng paraan upang mabigyan ito ng mga leksyon, kaya sinabi ni Shu Han na hinahangaan niya si Ox King Hercules kaya ibibigay niya na lang ang kanilang mga spiritual fruit, at sabi pa ng ating bida na kaso wala ito ngayon sa kanya kaya kung pwede ay samahan siya upang kuhanin ang mga spiritual fruit. Agad namang sumang-ayon ang dalawang tipaklong na may ngiti sa kanilang mga pagmumukha. Maya-maya pa ay napunta ang kwento sa gusali at dito ay may hawak na dalawang spiritual fruit ang ating bida at nagtatanong kung ito lang ang kanilang kayamanan. Ang dalawang tipaklong ay makikita natin na nakalugod habang wasak ang mga pagmumuka at umiiyak na nagsasabi na yan na ang lahat nilang kayamanan. At ang kaninang mayabang ay nagsalita din ito na isa lang silang patatas sa kanilang club kaya nagmakaawa ito kay Shu Han. At sinabi pa nito na itinago nila ang spiritual fruit na yan para sa darating na 2 buwan at ibinigay ito ni Ox King Hercules. Ang hangal na si Shu Han na hapit din sa kayamanan ay batid nito na wala na siyang mapipiga sa dalawang tipaklong ay sinabihan niya na lang ito na umalis. At dagdag pa ng ating bida ay sa susunod wag nilang kalimutan na dalhan siya ng mga ito ng maraming spiritual fruit. Habang papaalis na ang dalawang tipaklong ay muli itong pinatigil ni Shu Han at sinabi nito na wag nang ipaalam kay Ox King Hercules ang mga nangyari dahil malakas yun at wala daw siya laban doon, nakspahambol pa ang hangal na ito. Balik tayo sa kwento at sinabi pa ng ating bida na kailangan niya pang mag-practice ng madalas para lang matumbasan ang lakas ni Ox King Hercules. Ang dalawang tipaklong na narinig ang mga sinabi ng ating bida ay nakangiti ito at sinabi na hindi nila ito sasabihin kay Ox King Hercules ang mga nangyari. Si Liang Kankan ay nagtaka ito at tinanong ang ating bida kung ano na naman ang binabalak nito. Agad naman itong sinagot ni Shu Han at iniba nito ang usapan sabay inutusan niya si Liang Kankan na humingi pa ito sa kanyang tatay ng karagdagang spiritual fruits para kay Liang Kankan. Habang pinagmamasdan ni Shu ang dalawang tipaklong na tumatakbo ay iniisip niya na kailangan niya pa ng maraming spiritual fruit bago pumasok sa Jinxie Cave. Dahil batid niya na nang pumasok sa kuweba ay may kaakibat na kamatayan. Ang dalawang tipaklong na nakalayo na sa ating bida ay muli itong nagsalita na hindi niya akalaing sila pa ang mananakawan kaya nagbanta ito na hindi niya palalampasan ang ginawa sa kanila ni Shu Han. Maya-maya pa ay muli na naman itong ngumiting tagumpay ang dalawang tipaklong, at sinabi nila na makakarating ang lahat ng ginawa ng ating bida sa kanilang presidente, na si Ox King Hercules para maparusahan si Shu Han. Sa taas ng paaralan kung saan ay doon nakabase ang club ng Ox God Club, ay masasaksihan natin na nagsumbong nga itong dalawang tipaklong sa kanilang presidente, na si Ox King Hercules kung anong mga nangyari. Ang hangal na si Ox King Hercules ay nagsabi ito sa kanyang mga tauhan kung binanggit ba nila ang kanyang pangalan. Agad naman sumagot ang tipaklong na oo at sabi pa nito na napaka-arrogante daw ng ating bida. At binaliktad nito ang kwento na kung saan ay sinabi daw ng ating bida na gagawin lang pantsembag si Ox King Hercules. Sa mga narinig ni Ox King Hercules ay nagalit ito at tumayo na nagyayabang na naabot na niya ang peak foundation stage na kahit daw si Silver-Winged Mars ay hindi uubra sa kanya. At agad itong sumigaw at inutusan niya na magpunta na sila sa tao na yun at bibigyan daw niya ito ng malakas na kurot ay suntok pala. Hindi rin nagtagal ay nakarating na nga agad ang mga hangal sa lugar kung saan naruroon ang ating bida, at agad itinuro nito kay Ox King Hercules sila Shu Han. Dahil sobra-sobra ang galit ng hangal na si Ox King Hercules ay agad itong kumaripas ng takbo patungo kung saan naroon sina Shu Han. Maya-maya pa ay bigla itong napatigil at nang maaninag niya kung sino ang kanyang sinusugod ay agad itong huminto at nagulat na nagsalita na kung si Shu Han nga ba ang nasa harapan niya. Agad naman sumagot ang ating bida na bakit ito tumatakbo na parang isang ligaw na hayop. Si Ox King Hercules ay sinabihan niya ang ating bida na kahit magkaklase sila ni Miss Lu Yanzi ay dapat hindi ito maging arrogante, dahil isa siyang inner sect ng Lu family na kahit si Miss Lu Yanzi ay ginagalang siya. At dagdag pa nito na ibahin siya ngayon dahil naabot na niya ang peak foundation stage at nagmayabang pa ito na ang nakuha lang daw ng ating bida ay late foundation stage lamang. Sa narinig ng ating bida ay agad itong nagsabi na wala siyang pake kay Lu Yanzi at wag nitong isipin na backer niya ito, at dagdag pa ng ating bida na alam niya na gusto siya ni Lu Yanzi makuha, pero hindi niya ito gusto. Ang hangal na si Ox King Hercules ay nagalit ito sa mga sinabi ni Shu Han na sinasabing ang lakas ng loob nitong insultuhan ang kanyang Miss Lu kaya hindi niya ito palalagpasin ngayon.
Ang ating bida na pinaglihi sa katapangan ay sinabi nito na pati siya ay hindi rin ito palalagpasin na pakawalan ang pagkakataon upang makuha pati ang spiritual fruit nito. Maya-maya pa ay nagsalita na itong si Ox King Hercules na ipapakita niya ang kanyang lakas sa ngayon, nang biglang may isang malakas na aura na mistula itong kamukha niya na isang kalabaw, at agad umatake patungo sa ating bida. Si Shuhan na batid nito ang paparating na atake ay madali niya lang itong naiwasan. Habang nasa ere si Shuhan ay sinabihan niya si Ox King Hercules na malakas ito bilang isang paranormal pero masyado pa itong mabagal. Abangan sa susunod na episode kung anong mga kaganapan ang mangyayari. Kaya comment lang kayo kung nais pa natin itong ipagpatuloy ang kwento ni Shuhan. Kung umabot ka sa video na ito, ibig sabihin na gustuhan mo ang kwento, kaya naman humihingi ako ng kaunting suporta kahit isang like lang. Kung nais nyo naman na malaking suporta ay huwag nyo kalimutan pindutin ang subscribe at notification bell para buwan mano ka kung may i-upload ako na bagong video. Salamat mga hangal.